sa reseta na luko. Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Di wang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo, yo! Haha! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas. Yeah! Actually, excited akong panoorin to. Kasi parehas ko pang hindi napapanood itong dalawang to. 3D versus MP3. Yan. So, mag-like, subscribe. Alam nyo na yan. Kailangan ko talaga siya sabihin kada upload. Yeah. Spata na natin, no? Wala nang paligoy-ligoy pa. Game time, yo. Left Top Pagusgaray 8, nandito pa rin, Davao City, patol laban na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng mga MCs na bumiyahe na malayo para dito. Nexus Play, Mobile Play, at lahat ng mga represent collab. Flip Top magigay para sa parating natin labing ngayong gabi. Sup, Arik? Woohoo! Nexus Gaming 88 nga pala. At syempre, lahat ng mga represent collab. Shoutouts sa mga lahat ng tulong at suporta mula sa Kalawakan Crew, kay Batignong Snub, kay Blackleaf, kay Saika. Syempre, mga tropa natin galing Rapolo pa na bumiyahe para dito. Sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Pero galing pang Marawi, mag-ihay tayo lahat para kay 30. Puta. Mindanawan pala to, no? 30 Unknown, Crown Manila. Siyempre, shoutout Motis Batiliga. Siyempre, sa mag-ina ko. Love you. So, yung Motus ni Mzite, hanggang Mindanao din. Kumbaga, nagkakaroon ng events. May Mindanao Division din, kumbaga. Hindi ako sigurado, so i-comment nyo na lang din para din medyo ma-inform ako. Sorry at hindi ako updated. Salamat. Sa kaliwa naman, Surigao represent para sa inyo. Pero galing naman siya Leyte. Para sa laban na ito, mag-ihay tayo lahat para kay MP3. Play on the ground, fuck all of y'all who think Suriganans are just playing around. We haven't been making some noise, but we hungry as lions in here. We're just waiting to pound. Shoutout Sir Blig, Asylum. Oh, shit. Ito pala, Bisaya AMC rin, ha? Dark Horse Clothing. Let's go. Siyempre, High Minds, Real Jokes Clothing, Flip Top, Tough One. Nanalo ng coin to si MP3. Pinili niya mauna. Si 30, tig 2 minuto, dapat yung laban na to. Pakinggan natin, unang banat, Pagusgaray 8, 30. Game! Impress me, bitches! 15 battles sa loob ng 15 buwan. Ako'y todo kumatha. Nang badibag nga ako sa Luzon at Visayas eh. Sa home court ko pa kaya, Davao Classroom pala tong venue. Pwes malulula to sa match. Ahon pa lang, pinakita ko nang nangunguna to sa class. Sakto, andito tayo sa silid-aralan na kung saan ang row 1, matalino. Ang row 4, tarantado. Matik yan ang tukso. Malas mo lang natapat ka sa estudyanteng pwedeng umupo kahit saan niya gusto. History repeats itself. Kaya kung plano mong mangwasak, palpak, di gagana. Kung ito yung demolition team, ito naman yung sapak ni Inday Sara. May binitawan pa tong, mag-fade away si Ant pag kinumpara kay Mike. Sang-ayo naman ako. Pero fade away ganto? Ampaw! Michael Jordan yung fade away, tapos shooting form, Pacquiao! Itsura nito, para kang nerd pag titignan. Alam nyo ba paano to mag-layup? Ganto, oh. Parang nagsiserve na sa Kristan. Ilabas nyo si Terdy. Pero yung kampe ni Tipsy D, nilaan ng kunyeta.
Kaya paano mo sasabihin, handa ka sa akin? Kung simpleng call out nga, di mo kayang erekta. Paano mo tatanggalin yung bakla angle sa'yo? Pati agresibong mga hate. Kung ultimo salita mo, di mo kayang ma-straight. Yari daw ako kay Mr. Lefty. Mga sulong patago. Anong si Mr. Lefty na bahala? Putang ina, magtulong pa kayo! Mr. Lefty, ML, simpleng laro sa salita. Tsak na agad, finish na. Kasi kung usapan lang ay wordplay, kalaban Mobile Legend na. Ganun ba yun? Pero ang pinagtataka ko lang, ba't si Lefty? Ba't hindi ikaw? Kasi weak kang newbie. Gumagawa ka lang ng commotion para sa reaction sabay spit ng multi. Nasa iisang sirkulo tayo, hoy! Tas pinagbabangga mo, astigmang bully. Nang dahil sa salpukan, nakabuo ng rounds. Big Bang Theory! Tong ina nito eh. Nang dahil sa salpukan, kahawig daw niya, si EJ Power. Kapal. Hoy, banu ka pa at wak. Kung may pagkakaparehas man kayo ni EJ, yun sa palu ka babagsak. Hometown mo mismo, lalarawan. Fit agad sa aking gimmick. Na pag sinabing Surigao, bitch agad yung nasa isip. Nagpadala si boss ng mensahe sa'yo. Pero masyado kang nagpabaya. Di mo man lang chinek na yung unknown mong sinave, virus pala. Kahit anong gawin mong troubleshoot, wala na tong labasan, parang lockdown. Ngayong unknown na nasa system, tong MP3 ay masya-shutdown. Tong manok nyo, paiitlogin. Easy money, poultry, usapang hotshot, alam nyong shooter. Yung birada ko, Pauli, magpapausok ka dito? Pare, don't me, baka nakakalimutan mong andito ka sa Davao. At ang Davao smoke-free. Paalala ko lang ha, wala akong pake kung Bisaya ka pa. Gago, itutumba kita. Oo, parehas tayo ng nilalanghap na hangin. Ang tanong kung may ibubuga ka ba? Pansinin nyo na lang mamaya yan. Mga pre-med niya, mag-i-English, magbibisaya, kasi banuto sa Tagalog. Matatakalan to. Sa susunod, kung sasabihin tsak matatamaan to. Deja vu, sa deja vu, tagpong matatamasa mo. Na sa tuwing mauubusan ka ng Tagalog, ako maaalala mo. Solid. Sarap ng gutom niya, no? Yeah! Bumubulusok si 30, oh. Ngayon ko lang siya napanood. Pero haba ng round mo, yo. Halos doble. Tangina. Pero solid na may ganito pala, 'di ba? May 30 pala, ganyan yung stage presence niya, ganyan yung klase ng mga punchlines niya. Mobile Legends, parang yun yung pinaka nilaro niya na pinaka technical na wordplay siguro para sa akin sa buong round niya. Nagustuhan ko yun na to sa class. So hindi ako, kumbaga ano lang to, ina-assume ko lang dahil sinabi niya yon, ibig sabihin malamang tinalo niya si Class G na hindi ko pa napanood, so hindi ko sure, pero tingin ko yun. So pinuntusan ko yun. Tapos yung kahit saan niya gusto, yung tungkol sa estudyante, first row, fourth row, yun, kahit saan niya gusto umupo, parang ganyan. Tapos yung Jordan, yung pero shooting pang Pacquiao, pinuntosan ko yun. Tapos nagsaserve na Sacristan, layup. Simpleng call out, di mo marekta. Ang ganda lang kung paano niya nilaro yun. Tapos ginamitan pa niya ng, kumbaga, parang kinote pa niya si MP3, di ba? So, di mo kaya ma-straight yun. Mr. Lefty, magtulong pa kayo. Battle yan eh. Yan yung mga, kumbaga, trip ko na klase ng daragan. Yung ganyang
Tas yun nga, Mobile Legends, ewan ko, basta yun. Tas yung Big Bang Theory, sumasabog, mga rounds, parang ganyan. Tapos, may yung parehas tayo na hangin na hinihinga, nilalanga, pero may bubuga ka ba? Parang ganyan ata. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points kay 30 sa first round niya. Solid delivery. Ramdam mo yung gutom. Alam mo yun, alam mong may gusto talaga siyang patunayan. Nandun siya sa, ano na yun, sa ganong klaseng parang yun yung chapter ng pagiging artist niya niyan, dyan sa moment niyan. Ramdam na ramdam ko. Sarap, solid. So, first round ni MP3, spota natin. Solid. Yan ang ano yung kapag live yan yung magic di ba? Parang tanga na syempre hindi mo ine-expect kung ano marinig mo Tapos biglang boom, puta, isang solid na round. Lalo pa ako, kumbaga syempre wala pa ako idea kung paano si 30. Tapos imaginein ko sa live yun. Parang, tang ina, buti na lang nandun ako. Yun pare, yun yung astig sa pagbaba sa battle rap events. Kasi hindi na inuulit yung material tsaka yung performance. So, kapag nasaktuhan mo yung magic ng live, nandun ka, tangin ang swerte mo. Part ka ng history yun. Part ka ng moment na yun. Diba? So, Stig. Kaya dapat nanonood kayo ng live. Pero solid. Tingnan natin. Ito mukhang solid din to si MP3. Nababasa ko lagi ito Yung EJ Power lookalike na angle, di naman ako yun nagsimula. Galing yun sa comments. Kaya tangina, bobo ka. Pero in fairness kamukha mo si Fukuda. Pero bago ako magpatuloy, Davao, neutral lang ba tayo? Yes! May chance ba talaga ako? Yes! Pues basta walang bias, sige magsimula na tayo. Davao game! Yes! Davao game! Yes! Unang pakusgalay niya to. At sa pagangkin niya ng Davao, ito na daw yung first step. Pero di ka pa big boy dito, hoy, nandyan ka pa sa bird's nest. Si Sak lang ang immortal sa pakusganay, kaya I'm not concerned yet. At nakakahiya naman sa ika-6 na banta kung akala nyo si third threat. Kasi ano bang pinamalas ng kanyang angas? Yung mga wordplay pambugok? Ulul, sa kaka-wordplay mo, nakalimutan mo na kung paano sumuntok. Biruin nyo, kinonekta niya yung return of investment sa pana. Kasi ROI tatama raw. Naisip mo yun, bay? So pag kinonekta ko ang pana sa Avengers, diretso ka sa Hawkeye? Ganun ba yun? O di ba, walang punto? Sobrang baba ng mga standards at ng bar niyang siniset. Yung mga nabibilib, nakikinig pero hindi nag-iisip. Dinadaan niya lang sa angas yung mga wordplay niyang pilit. Yung punches, binabawi lang sa acting kasi nagkukulang ng direct. Example, sabi niya kay Van, yung Nemo, laging down, mahina. Yung Nico, Manning, at yung Crown, Manila. Guys, Manning tuhod niya. Anong ibig sabihin yan? Anong kinalaman ng kalaban? Yan na ba yung linyahan na pang S-class? Pues bibigyan ko to ng iba't ibang shots from different angles hanggang yung ninya maging sandehas. See, pag bin-breakdown mga linya, mahuhuli nyo resemblance na imbis maging unique yung third, siya'y naging unico the second. Magwo-wordplay, walang punto. That's the shit that we avoid. Kasi kung wala kang point sa dis, ikay nakaka-disappoint. Yo,
Tol, hindi to technical. Nag-viral lang ang pedestal at yun na yung nag-set sa hype. Pero nung nawala na hype sa tournament, mga butas mo'y na-recognize. Tinulugan ng mga tao versus Romano. Dinagtagal ang first impressions, wala nang na-mesmerize. Nawala yung love at first glance at ikay namatay sa second sight. Pero oo, ikaw yung mas sikat, may million views. Ako ni 500k wala. Pero nag-aabot pa rin tayo sa gitna. At di ako yung naghahabol sa'yo, ako yung naabutan mo tanga. Galing kay Romano, napunta sa akin, di ba nakakapagtaka? Hindi ako umaangat, ikaw lang yung bumababa. Yo, kaya fuck your wordplays, fuck your hype. Ang paglubog, walang redemption. Wala kasing silbi, pagiging 3D kung ang laro pang one dimension. At sa pag-drop mo from the top, Galing. Solid. Putang ina nyo. sige, maghanap ka ng atensyon. Alam kong ramdam mo na yung pain ngayon. Bagsak mo One Direction. Yeah. Walang homeport ngayon, tol. Pagkat sa akin ito'y X. Parang Barangay San Ginebra, tas dinayo lang ng Boston Celtics. Burado mga linya nitong gago, parang naglalaro ng Tetris at bawat punch ko'y tatatak na para bang nag-biometrics. Sige ngayon ka sumabay, sa pagpalag ka sumablay, sinasabon, binaabaon, ngayon ikay lamon sa mic. Kung maghisgot akong kinsay masikat, hala sige, daog kabay, pero di ko ni mo mapilde pag-abot sa pakos ganay. Ako ulit na reaction ng isa, oh. Bilib na bilib siya sa pagkakapalakpak niya. Pero ang galing. Galing, tangin na ngayon ko lang na parang. Ba't ngayon lang kayo dumating sa liga kayo? Ba't wala kayo nung nandun pa ako? Tangin na. Solid. Astig yung third threat. Tapos yung Hawkeye, kung paano ginamit ni MP3 yun. Tapos yung Nico, Manning, papuntang Ninya, Sandeas, ang galing, putang ina, diba? Solid. Tapos Unico the second, ang kulit din kung paano nabe-breakdown ni MP3 yung ano no? Kumbaga kung paano siya basta ang kulit ng ideas niya. Tapos kung paano niya na lalatag yun astig Tapos yung sa disappoint, love at first glance, patay ka sa second sight. Yung hindi ako umaakyat, ikaw lang yung bumababa. Ano yun kung isipin mo, parang niyang dinis na yung sarili niya, pero kung paano niya nilatag, parang ang sakit pa rin, parang ano pa rin di ba? Boom, atake pa rin sa kalaban Tapos one dimension, tapos yung Barangay na Ginebra sa Boston Celtics, ganyan, ang galing. Tapos biometrics, bawat punch, nagmamarka na parang biometrics. Astig na may new generation, new breed sa flip top ng mga ganito. Ewan ko kung gaano katagal na nila ginagawa to. Diba? Pero astig na nasa flip top sila. Tas na ihahain nila yung ganyang yung pagsusulat at pag-iisip nila sa pinakamalaking platform. Astig lang. Kakatuwa. Kasi kung naisipin nyo, wala siya sa flip top. Ako personally, hindi ko siya mapapanood. Di ba? Tapos, kung saan man yung pinanggalingan nila na Battle League, I'm sure hindi kasi laki ng following ng flip top. So, astig lang na ang laki na ng platform na nalalatagan nila. Ganun. Kailangan marinig yung ganyang klaseng mga battle MCs din. Solid. Spata natin ng round 2 ni 30. Tangina swerte ng mga nasa live nito. Galing. Naabutan niya daw ako. Grabe na tactic. Sure ka? Kasalanan ni Arik. Grabe talaga mga punchline mo no? Nakakairita.
Walang bias ha, parang kasalanan ko pang dito ako nakatira. Upal ang puta. One Direction, Pain. Sumunod ka na. Okay. Siya yung namatay. Hindi ko pinuntosan kasi hindi ko alam yung pag-uusapan naman natin kung gaano kakatanga. Kasi binaliktad niya daw si Antonym. Tas ang labas, Sino minot na. Antonym. Minot na. Minot na. Utang ina mo, bingot ka? Ganon ha? Mano kung yung title ng yung idol nilaro ko ngongongamin? Ang oras dahil mo rip mo ko ni Mermol. Ano yan? Saktong bayot, inyong idol, ihagneto, utin gahi. Ihagneto, utin... Boss, hinati niya daw yung Surigao, kaya sorry na lang. Tol, hatiin mo yung Davao nang masapak kita dyan. Siya daw ay Bisayang magaling sa Bisaya. Malamang dialekto mo yon. Pero Bisayang pamatay sa Tagalog, ibang usapan na yon. Kaya ba't ako matatakot sa MP3? Patawa tong nahain. Kung yung stereotype nga sa ating mga Bisaya, nagawa kong basagin. Kagaya kanina, huwag mo akong yayabangan na nanalo ka kay Antonym at natalo ako kay Romano. Yung pagkakaiba ay masasalin. Bale, nakakaisa ka na sa Tagalog, habang Tagalog nakakaisa pa lang sa akin. Tandaan nyo ba binitawan na ito nung gubat? Pagdating mo pa lang sa airport, cancer, nasa terminal ka na. Boss, linya ni M-Site kay GL, train of thought ka pang cancer ka, nasa terminal ka na. Uy. Wala. Meron pa, sabi niya, makakarinig kayo ng toot, vital signs niya. Linya ni M-Site kay GL ulit, makakarinig kayo ng toot, kasi wala ng wisdom. Wala. Itatanggi mo? Motus MC kalaban mo, boy. Tugmaan naka-fix. Connected ako sa site. Alam ko kung saan yan nakalink. Ang ina nito eh. Pinarodi pa niya linya ko. Nakakuha sa ng reaction, palakpakan, sabay flex at nagbida. MP3 ka nga, lumilikha ka ng tunog gamit pyesa ng iba. Ine-expose kita sa harap ng best crowd. Saktong nasa Davao ka. Yun na nga lang highlight ng iyong karir, tapos nakaw pa. Pinagbintangan pa niya si Antonio na nagnakaw. Panay imbento. Ikaw nga tong puro dekwat, yung galaw pa sekreto. Kung bumirang ang karma, iba aking disenyo, maririnig mong bumabalik sa'yo, mga sinasabi mo. Tong mic, nag-e-echo. Walang basag na audio. I'm saying out loud. 360 haing volume. Setup ko'y surround sound. Taste your own medicine, boy. Tong barang hatid, mistulang witchcraft. Pinakain ko sa'yo, mga sinabi mo, at gano'n ang feedback. Feedback? Back? Ikay nagutom. Ba kaya na mut. Lasan ka ba punta? Wala ng hus. Gapag to na tuk na tsak na tumba. Suriin nyo aking arit, ako'y papatay sa kampo. Lalabay sa gago. Bala ay paparalyze at paralyze ang sargo. Tinuring nyo akong adik, kaya sumasabay sa palo. Ito yung di mo inaasahan, tamang animation. Tinamaan ng di namamalaya, naka-noise cancellation. Persona pa lang, kita agad. Langya pagkapihit, kung pyesa mo'y nag-iingay, pyesa ko'y nagpapatahimik. So what? Tangina kasi, sana naman sa isang yung taon, masunurin na kayo sa oras, no? Tangina.
Hindi kasi nanghihinayang ako sa material. Sa material na narinig ko sa battle, pero ang haba na ng oras. Diba? So parang lugi mas maikling oras. Ganun lang yung nakikita ko. So ang hirap puntosan na maayos nang magkaiba yung oras ng magkalaban. Diba? So nakikita ko yung flow dun sa ginagawa kong judging, pero at the end of the day, syempre gusto kong i-appreciate yung kabuuan lang dahil wala. Anong gagawin ko? Mahilig ako makinig ng lyrics. Diba? Kumbaga, wala Yun siya. So, teka. Yung first round pala ni MP3, hindi ko nabilang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareha silang 10. So, first round, tie sila. Second round, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, bigay ko kay 30. Meron siya mga okay naman na linya, pero hindi ko pinuntusan dahil hindi ko trip yung pagkaka-wordplay, pero gets ko naman yung intention. Pero yun, minsan parang hindi ko pagbibigyan Alam mo yun, parang hindi siya puntos para sa akin. Pero ano pa rin, kumbaga nakikita ko yung effort at intention ng line, di ba? Pero yun, nagustuhan ko yung bingot ka na sinabi niya, kung paano niya sinabi, tas yung MP3 stereotype, yun, medyo rich yung pagkakalaro, yung association na yun, pero bigay ko na yun. Yung sa site, saan niya nakalink, yung ganon, diba? So, bigay ko na rin yun. Tapos yung surround sound, ang ganda lang nung cadence nun, kanya para sa akin, tangina, sige, pupuntosan ko yun. Tapos yung sumasabay sa palo, parang doon niya tinapos Yun, astig. Noise cancellation, parang silencer, tsaka nagpapatahimik, yun. Yun yung pinuntosan ko sa second round ni 30, binigyan ko siya na 7 points. Spatan natin ng second round ni MP3. Ang kamukha ni MP3, hindi si EJ, si Kensa. Si Kensa, yo. Binaliktad ko daw yung antonym, tapos minot na. Grabe. Panoorin nyo yung battle namin ni Antonym, hindi ko yun sinabi. 50% of what he said sa kanyang round, it ain't true. Kaya DDS ka nga, ang hilig mo sa fake news. Sorry. Sumigaw. Yeah, pero hindi. Balitang hip-hop, mga Lodi. Ahon 14, day 1, kung saan maraming in attendance. Flip-top MC na si 30, natagpuang nakatsinelas. Mukha kang tanod sa event. Yan ang sabi ni Ilaya. Alam mo anong sabi ni Enigma? Tangina, Bisaya. Pagpapatulong mo pa kami ni Mr. Lefty, eto. Moto sa Cebu, before na set ang battle nila ni Van, binigay sa kanya si Mr. Lefty, dream match ng Kabisayan. Pinapahype niya pa sa Facebook, pero di rin natuloy kasi sa simula pa lang tinanggihan niya na yung laban. Di na panindigan yung yabang. Sabi niya, penpluma na lang daw. Aba, yung pinili very weak. Nasa na yung deadly spit? At yung akala niyong magbe-bring home na ng bacon, ba't biglang nag-cherry pick? See? Takot ma-deads when on the mic, imahe niya iniingatan. Kaya sa pen gusto mag-right kasi yung left iniilagan. Di ka nag-follow through sa followers na scam mga receiver kasi nagpadala ka lang sa hype pero sa fans di nag-deliver. See, di ba sabi mo sa Cebu, si Lefty vegetarian kasi nangingilag sa beef at sumigaw naman yung crowd pero let's set the record straight. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo ma-save. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. Solid.
Isa na sa mga paborito ko to si MP3. Oh. Astig. Yeah, like it. Yo, kasi pinapahype niya lang kayo, tas di naman pumapalag. Kayo naman nagpapaloko, kaya siya'y tumatatak. He's all bark but no bite. Hindi pa ba bumabakat na habang siya'y kumakahol, kayo lang yung kumakagat? Kaya nakaka-what the fuck tong idol nyo, bida-bida. Puro lang kasi satsat pero may sinasabi ba? Sa mga matatapang lang sa Facebook talagang dinaiba. Kasi manghahamon ng beef as if may hinahain siya, tas ang kakainin lang pala ay yung mga sinabi niya. Yo, yan si 3D, mahusay, magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinall out itong gago. Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop dun sigurado. Diba sabi mo, ikaw yung Bisayang tagapagligtas? Pues di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni GL mga old gods, ha? Hindi si Kibuloy. Pucha, tagapagligtas ng mga Bisaya. Alam nyo gano yan ka-stupid? Ang inang superhero yan, mga nililigtas exclusive. Ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo'y umaapaw, saktong ano akala mo, astig? Pues kabaduyan mo umaapaw, saktong umaabot kay Kibuloy kasi feeling cool tong taga Davao. Pues ngayon wala kang takas, ikay ihahatid sa dulo. Wala nang punches, puro bala na maghahatid sa punto. Ito'y shotgun sa yung ulo, literal na mind-blowing. Ang paramedics coming soon pero ang utak now showing. Kasi ikaw yung tanging huwaran kung kakupalan ng usapan. Isang bitch na hypocrite na feeling savior at bulaan. Pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. At pagpasensyahan nyo na kung ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in-advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Yeah! Isa sa mga paborito ko na to ngayon, pare, MP3. Solid. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points. Body bag round niya yun. Lalo pa, hindi ganun ka-effective yung round ni 3D para sa akin. Kumbaga 7 points kumpara sa 10 niya no first, 'di ba? So medyo hindi kasing effective no first, so ramdam mo talaga yung shift. Tapos 14 pa yung kay MP3, so talagang humiwalay sila sa round na to. Hindi ko yung sinabi yung tungkol sa Antonym Minutka. Akala ko totoo, kanya hindi ko pinuntusan eh. 'Di ba? Akala ko totoo, kaya hindi ko pinuntusan kasi para sa akin parang tangin ng pangit nga ano na, 'di ba? Tapos hindi pala totoo. So talagang hindi ko nga pupuntusan. Tama lang na hindi ko pupuntusan. So yun. Tapos tinahi niya papuntang fake news, DDS. Ano pa eh. Parang magkadikit yung rebat. Pero siguro premeditated na yon, yung fake news na yon. Parang naisip, siguro inisip na lang niya yung kung ano mga pwedeng sabihin sa kanya sa round 1, kukuha na lang siya ng isa na pwede niyang gamitin. Siguro ganon. Tapos yung tangin na Bisaya. Yan. Ang kulit lang kasi parehas naman silang Bisaya, di ba? Tapos yung bringing home the bacon pero biglang nag-cherry picking. Tapos left, right, pen, umiilag. Basta yun, solid yun. Tapos yung step up to the plate niya na scheme, solid yun. Nilagyan ko ng times 3. Kasi kung di ako nagkakamali, yung 4-bar scheme na yun, parang naka-punchline din, hindi lang yung 4th eh. Pero hindi ko na nailista, so nilagay ko lang times 3. So, hindi lang pala siya 14, 7, 14, 15, 16. So yun, tas yung kumakahol sa aso, tas kakainin lang pala yung mga sinabi niya. Stig. Tas hindi si Kibuloy, tas anong klaseng superhero to? Ang sinisave exclusive.
Tas yung kultong taga Davao, ang galing, alam mo yun, astig na may MP3 tayo ngayon sa Flip Top, yo. Tapos Utak Now showing, tong Adik Wag Tularan, tsaka Tapos Agad tong third. Solid na round, hindi ko na nakita yung oras kung gaano kahaba rin, pero sobrang natripan ko yung round na yun. Body bag round yun para sa akin. Or isa sa mga best rounds sa mga napanood ko lately. Stig. Tsaka nakatulong din syempre na wala pa akong idea kung sino si MP3. So medyo mataas yung naset niya expectation sa akin. Sana sa pagdating sa isa buhay, ma-level up pa niya na ma-level up. Yeah. Ang lakas ng punchline mo sa kulto, tulog sila. Sakto ngang ako yung kulto kasi nakuha ko loob nila. Tang-inang yan, DDS daw. Timawa ba to? Binabaliktad mo kami ha. Dilawan ka bro. Ina nito eh. Eto, sensitibo to ha. Pag-usapan natin to. Game! Game! Hindi daw masama maging bakla. Ang tanong, ba't minamasama mo? Hindi ka bakla, pero nagbabara ka ng pagkatapos magpaulan, lalabas ang rainbow. So rainbow ka. Nagrason pa siya. Hindi ako bakla, may anak ako. Ah, ganon? Kilala mo si OG Diaz? Rainbow din yun. Pero sa totoo lang, nakakasukay ang argumento mo. Nakakaumay na. Nagmistulang Abraham. Inalay ang anak, masabi lang na tunay siya. Hoy, kupal ka. Bata ginamit pansalag. Yawang deadly animal. Piyesa'y nag-hit sa anak. Parang Freddy Aguilar. Sapat na atang evidence. Pagka-beach inaano. Sakto pambatang reference. Kada Disneyland sa'yo. Nagyayabang ka ng wordplay, di ba? Pues saka mo na ako yabangan kapag di ka na beach. I-check nyo man sa mapa, located ang DC sa East. Nakatakda tong mamatay ngayong DC sa East. Tirador ang Salaren pero DC sa East. Kinumpara mo sarili mo kay J. Cole, pues manliliit ka, bitch. Sakto din yan, pero di lang basta yung dis madidelete. Madidelete pa dis. Kung usapang attendance, ako mag-head count. Rain or shine, gumagawa ng play. Yung skill set ko, Yeng Giao. Saglit, hindi nyo ba gets? Yung mensaheng kinoconnect ko? Recall ko lang ha. Sabi ko, mapa, located, head count, mag-hit. Madidelete, bakla. Ako'y nagbigay ng coordinates. Pinapaabot, pinasukutan ng kalaban. Inalay ang sarili, di natatakot. Heroic action, Marawi siege. Bigla ang sabog at ang huling linya. Just bomb my location, sir. Sirayang bayot! May 9 lives ka kamo, di ba? May 9 lives ka kamo, di ba? Pues tradisyong Pinoy, kanyang mararanasan. Susulitin siyam mong buhay. Siyam na araw kang paglalamayan. Pinagtanggol niya si GL, sige upo sa sila elektrika. Itutodo ang bultahe magmula sa anit. Ngayon natin susubukan kung makakasabay ka ba sa current. Bandana sa mata na para bang may tinatago, reverse pinyata. Yung nakapiring naman ang pinapalo. Ito martilyo, naririnig ko ang kaba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, paningin ko'y nag-iba. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, umiwi kanyang panga. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, lumuwa na yung mata. 1, 2, hampas sa kanyang ulo, nag-iba na yung hulma. Kanina pa ako hampas ng hampas. 1, 2 ng 1, 2. Kumana ng amba. Chine-check ko lang yung mic kung gumagana pa ba. Ina ka,
ba? Pero i-twist natin ulit. Nakaupo ka pala sa silya elektrika. Ba't ba nagsa-soundcheck ako? Palyado yung mic. Grounded na to. Bugo kayo ning piste. Sa imong level pa ko nanaog. At nagbisaya na ako, Rick. Hindi mo gugustuhin makalaban yung nag-uubos Tagalog. Para may atraso si MP330 ha. Karamihan dun sa mga laging angles niya sa round 3 hindi ko natripan. Tsaka sa laro. Sayang, magandang delivery, alam mong intense siya, magandang construction, pero parang hindi siya effective na angles para sa akin. Yung pagkakalaro din nung majority, parang, alam mo yun, sakto lang din. Hindi siya super creative na laro na magiging punto siya kahit hindi ko masyado trip yung angle. Ganun eh. 2 points lang mabibigay ko sa kanya sa third round. Pero, gets ko na maraming, kumbaga, makakakuha ng maraming boto yung round na ganun. Di ba? Pero sa akin, hindi, wala eh. Yun yung pinaka hindi niya effective na round. Parang first round, sobrang solid yung sulat niya. Tapos, bumagsak ng bumagsak. Ano ba? Yung iba, ano na lang, parang pwede na, wordplay na pwede na, parang ganun eh. Although maganda naman yung pagkaka-execute, pero kulang eh, nakulangan lang ako. So nagustuhan ko yung ang Freddy Aguilar, kung paano nyo ginamit yung Freddy Aguilar, tsaka yung Disneyland sa'yo, yun. Yung dalawang yun, pinuntusan ko yun, pero props pa rin, solid yung performance ng round 3 ni 30. Sapatan natin ang third round ni MP3. Yo. De. Ngayon, seryoso din tayo. Kapag wala na siyang maisip, binabanggit niyang siya'y Bisaya. Ito'y mula pa nung pedestal. Pinapalabas na basta Bisaya, underdog. Tinatatak sa inyong mental. Ang implication, basta Bisaya, mababa expectations. O di ba ang detrimental, ang pagiging Bisaya, ginawa niyang kapansanan, magmukha lang siya na special. Paawa effect na yan ni the third. Manipulation kanyang talent. Pinapaandaran kayo gamit ang race, sinasakyan niya din yung accent. Ginagamit niya lang yung kabisayan sa paraang hindi apparent. Tandaan nyo, hindi lahat ng mga plastic ay transparent. Kasi di ba, siya daw yung tagapagtanggol ng mga Bisaya. Mga Tagalog, ubos na dapat. Pero remind lang kita ha, si Emzay tatanigma dahilan ba't natupad ang iyong mga pangarap. Dapat ka nga magpasalamat. Pinapaasif mong masama yung mga Tagalog at sila yung nang aapak habang lahat ng liga mong sinalihan, puro Tagalog yung may hawak. Binibihisan ka pa nila. Habang tanggap ka ng tanggap, sip-sip sa Crown Manila, sige panggap lang ng panggap. Akala ko Bisaya represent, at sa mga Tagalog ay upset ka tang ina. Halos kada battle, dinidress up ka nila. Diba? Kaya ang kapal ng iyong muka para sabihin ikaw ang nag-angat ng Kabisayan. Tol, isa kang clown. Pinalakas mo ang eksena sa Luzon. Wala kang nagawa here in Davao. Kasi nagkampiyon ka sa Hilaga. Ikaw yung Bisayang nagkiklik sa crowd. Pues ako yung Bisayang magsasabing dito mo yan gawin sa Mindanao. Kasi wala kang battle in Bisaya. Tarantado ka ba? You're always battling in Manila. Dumadayo ka pa. Kagrupo mo, Tagal Luzon. Kaya ang labo tanga, di mo namamalayan na naging Tagalog ka na. Yo. Tapos feeling mo bilang Bisaya, ikay tumatak sa kasaysayan, mahiya ka kay Six Threat at Sak Maestro. Mga tunay na Bisayang may ambag sa tinglarangan. Di mo inangat ang Kabisayan. Matagal na nilang pinakita na wala tayo sa talampakan, kaya anong karapatan mong angkinin ang isang bagay na matagal mo nang pinakinabangan? Ito yung real talk na kinailangan mo. Ito yung real talk na kailangan mo kahit di mo man maamin. Ang masakit,
Bilang kapatid mo sa kultura, sa akin pa dapat manggaling. Yang tagapagtanggol mo ng Bisaya shit. Tol, maniwala ka sa akin. Di ka kailangan ng mga Bisaya, kaya naming ipagtanggol sarili namin. Yun, so clearly sa akin nakuha niya yun. Shorter round pero more effective angles. Mas trip ko rin yung mga punchlines. So nakuha ni MP3 yung round 3 na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Although mas maikli nga yung round, ramdam na ramdam ko, kanya mas mababa rin yung points niya kahit sa first round. Pero maganda yung mga sinabi niya. Personal pero nasa context pa rin ng hip-hop, nasa context pa rin ng rap. Solid. Para sa akin yun yung mga healthy na discussions sa battle, yung mga ganong klaseng angle. Astig yung di lahat ng plastic transparent. Sa Tagalog yung may hawak kung paano niya yun na inuunti-unti na niya i-breakdown yung pagiging Bisaya MC ni 30 dyan. Dito mo gawin yan sa Mindanao, lalo pa syempre parang meme yung line na yun. Tapos kung paano niya pinlip at ginamit sa material niya na napakaseryoso nung context, astig. Di mo na malayang naging Tagalog ka na, so ayan na, binibuild up na niya talaga yung punto. Tapos matagal mo na pinakikinabangan, karapatan mo angkinin ang bagay na matagal mo nang pinapakinabangan, parang ganyan. Real shit, di ba? Nag-a-apply, may layers din talaga yung kumbaga yung substance ng sinasabi ni MP3. Tapos kaya namin pagtanggol sarili namin. Ang gandang parang in a way kinuha ni MP3 yung crowd bilang kakampi niya. Ginamit niya sa advantage niya kahit hindi masyado sa reaction, pero dun sa angle na kung ano yung pinunto niya, by default kampi na kagad sa kanya yung crowd. So effective siya. So yun. First round tie sila para sa akin. Second and third nakuha na ni MP3 yun. Tingnan natin sasabihin ng judges. Definitely syempre aggressive yung delivery ni 30 all 3 rounds. So pwedeng para sa iba plus yun, pero malinis yung performance ni MP3 na nagkataon hindi lang siya yung ganun type. Tingin ko na rara battle rapper. So malinis parehas. Spatan natin sabihin ng judges. Stig! 30 versus MP3, mag-iisang beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Yung mga battle na patalo tayo lahat, tama ba? Yeah. Pero ang mga tanong i-clean na natin, round 3, 2, 3. magigay para kay 30. Yeah, saludo 30, magandang performance. Saludo rin MP3, solid. Tuloy-tuloy nyo lang sana. Higitan nyo lang na higitan yung huling performance nyo tsaka expectation sa mga tao. Napaka-solid nun para sa battle rap sa Pilipinas. At I am now an MP3 fan, yo. Solid. Stig. Hindi ko sure kung may music siya, hindi ko maalala. Meron nga siya, may intro music siya, so spatan ko rin music niyan. Siyempre gusto kong kuhanin yung yung opportunity na to na gusto ko magpasalamat lahat ng mga yawa dyan! Siyempre, thank you din sa Flip Top, Motos Battle League, siyempre sa mag-ina ko, Crown Manila, siyempre kay Mike, siyempre sa mama at papa ko, I love you ma, kay Sir Arik, sa lahat ng staff ng Flip Top, sir, maraming salamat. Thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bawi tayo next time. Shoutout sa asawa ko si Michaela Nel. Shoutout sa Okanyada family for taking care of us while we're in Leyte. At saka syempre sa baby boy ko si Tyler. Yeah. Yo man! Fan na ako ni MP3. Binoto ko si MP3, though si 30 malakas din naman. Para sa akin, parang
mas ina-expose ni MP3 yung yung mga weaknesses ni 30. Though yung technicalities ni 30 malakas din, pero boto ko para kay MP3. Overall, mas lamang si 30 in terms sa delivery. Sa angles, mas lamang siya mas marami siyang angle na napakawalan. Pero malakas yung third round ni MP3 para sa akin, may punto yun. Pero overall na battle, mas lamang si 30. Yung sekreto nga pala, round 1 ko, ibibigay ko yung kay MP3 kasi akala ko kay 30 na yun kasi sa performance wise akala ko 30 na yun, pero nung round 1 na ni MP3 doon ko nakita na alam mo yun, mas kung pagdating sa accuracy, accurate lahat yung mga binibitawan at sunod-sunod, kaya nakuha ni MP3 para sa akin yung round 1. Round 2 naman, malinaw naman na kay 30 yun sa mga pinupunto, consistency, talagang nakuha niya yun. Nalobat na kasi ako kaya hindi, may notes ako nun kaya hindi ko na maisa-isa, pero kay 30 yun. Bali sa deciding round 3, pinili ko ang pinili ko si MP3, pero hindi ibig sabihin nun na nilamon niya talaga si 30. Hindi, either way itong laban na to, pwedeng 30, pwedeng MP3, pero MP3 pinili ko kasi dahil sa binase ko na lang sa accuracy, sa mga sunod-sunod na patama. Samantalang napansin ko sa round 3 ni 30 ay mahaba yung setup niya, kaya 2-1 para kay MP3. Pinili ko si 30. Maganda yung bungad ng dalawa from round 1. Yung sa round 2 naman maganda yung sagot ni MP3 dun sa about kay lefty na Pero yung build up talaga ni 30 from second to third. So overall, nangibaba talaga si 30. Tapos yung third ni Mike solid din, kaso medyo maikli. So overall 30. Yo, Claridel Candelabra, binoto ko sa 30. Sobrang solid ng laban. First 2 rounds, hirap talaga i-judge. Since pareho sila ng estilo, they're both technical. So, ang ginawa ko na lang is, binagbasihan ko na lang yung intensity ng nila, yung delivery at yung consistency sa pagtapon ng punchline. At naging deciding factor ko yung round 3. Kasi yung first 2 rounds lang, mahirap talaga i-judge. Deciding factor ko is round 3, 30. Yeah, solid. Congrats sa inyong dalawa, yo. Yeah, may mga bagong star ang flip top, yo. Sana malalim ang abutin nyo sa final, ay sa isa buhay. Although meron ako mga manok sa isa buhay. Yeah. Solid. Fan ako ni MP3. Astig. Titingin ako ng ibang battles niya na pwede ko reviewin. Kumbaga, get to know more. Pero yun, Stig. Yun lang. Salamat sa Flip Top, yo. Salamat kay Arik. Sa buong Flip Top crew, Flip Top staff, at sa buong Flip Top universe. Alam nyo na yan. June 21, Hiraya Battlegrounds. Yan, kita nyo yung poster sa simula na itong video. Spatan nyo, kung taga dito kayo banda, tara. Magbasa ba ako? Sige, magbasa ako ng 2. Sabi ni Beto Max, maraming salamat boss sir. Ikaw at Looney panawid sa bawat araw-araw, pero boss baka naman kahit 3 weeks or 1 month lang sa isa buhay, wag naman 2 months. Pero okay lang pala para sunod-sunod isa buhay. Salamat. Una, shoutout sa iyo, salamat at tinaabangan mo yung uploads namin ni Looney. Shoutout din kay Looney. Gusto ko lang patagalin muna yung upload ng Flip Top para wala lang, hindi makisabay sa viewership, kumbaga. Panoorin niyo muna yung upload ng Flip Top para mapanood niyo yung video, alam mo yun yung pang ano niyo mismo, para mapanood niyo yung video, yung battle. Tas wala, upload ko lang para lang
kung interesado ko sa opinion ko, sa judging ko para sa battle na yun, ganun. Ayoko rin makihati syempre sa flip top ng streams dahil syempre pinapagamit nga niya sa akin tong ano eh, di ba? So okay na yun. Sino pa ba? Sabi ni Asyong Gotplay 7309, totoo yung parang droga na. Hinahanap-hanap ko yung review or uploads. Respect. Salamat pare. Kaya mo, bibigyan kita ng Walter White shit, yo. Spam abang lagi sa uploads nyo ni Loons. Tas request, Zenlook versus MR. Di ko matanda kung meron na, pero if wala pa, sana soon. Ingat lagi. Whoop whoop. Alam mo pare, napanood ko na yan eh. Kung di ako nagkakamali, pinanood ko na yan sa personal kong oras. Hindi ko in-upload kasi iniiwasan kong mag-judge ng kapwa pricing. Pero alam ko, napanood ko na. Iniisip ko kung papanoorin ko yung MR Plasma since pareha silang uprising. Pero tingnan natin. Last. Ano ba? Sabi ni Matthew Joseph Kabungkal 50, haba na pangalan, basta yun. Cripply versus Batang Rebelde, magiging isa sa classic in the making na underrated. Solid yun, tipong must watch na rin kahit papano. Sige, pipila ko yan. Pero sa ngayon, spatang ko muna yung mga ibang kasali rin sa Isa Buhay. Tsaka yun nga, ito, MP3, sisilip ako iba pang battles niya. Okay na yun. Okay na yun. So, salamat sa comment. Salamat at umabot ka dito. Yun lang. Kita-kits ulit mga pare. Peace!